Wellman TV. Bobby Aguilar. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 901 is to 905. Higit pang mga mapagkukunan. Napakunot ng noo si Spike Schneider. Siya ay tila naguguluhan. Hindi ba sapat ang napakalaking mystic realm na ito para sa paglilinang? Kung ang iba ay nakakuha ng ganoong kaharian, hindi ba sila actress ng ilang taon? Napansin ni Bobby Aguilar ang pagkalito ni Spike Schneider at iwinagayway ang kanyang kamay na nagsasabing, hindi ko maipaliwanag sa iyo, ngunit sa panahong ito. Salamat. Sa totoo lang, hindi ako naniwala sa iyo noong una. Hindi ko naisip na tutulungan din kita. Nag-aalinlangan lang ako sa pagitan mo at ng aking Panginoon, walang lihim na pag-amin ni Spike Schneider. Tumawa si Bobby Aguilar. Nagkataon, nagtataka ako kung bakit gusto mong patayin ang iyong amo. Isang bakas ng kabangisan ang sumilay sa mga mata ni Spike Schneider. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, dahil siya ay isang tuso, mapanlin lang na kontrabida. Sa totoo lang, ang kanyang katusuhan at panlilinlang ay walang kinalaman sa akin, ngunit inagaw niya ang aking babae. Itong matandang malaswang pervert, isang babae lang ang mahal ko. Nang sabihin iyon, nagngangalit si Schneider ng kanyang mga ngipin sa puot. Nang makita ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na matawa, hindi ko alam na ganoon ka sentimental. Napabuntong hininga si Schneider, kaya rin pinili kong tulungan ka at hindi ang aking amo. I see, sabi ni Bobby Aguilar, tinapik ang balikat ni Spike. Kapag nakalabas ako, papatayin ko siya para sa iyo. Tumango si Schneider at sinabing, mag-ingat ka. Pagkatapos magpaalam kay Spike, umalis si Bobby Aguilar sa Mystic Realm. Siya ay napakalinaw na sa pag-alis, siya ay hindi maiiwasang matagpuan. Ito ay isang oras lamang. Sa kasalukuyang lakas ni Bobby, malayo pa rin ang pagkakataong talunin ang Marshall Saints. Sa makatuwid, mayroon lamang siyang dalawang pagpipilian, baguhin ang kanyang hitsura o magkaroon ng kakayahang tumakas. Naghanda si Bobby. Pagkatapos umalis sa Mystic Realm, pupunta siya sa Divine Alchemist Pavilion para hanapin ang Pavilion Master at pagkatapos ay hanapin si Jackson Harris para malaman ang 9 secrets. Kaya, si Bobby Aguilar ay may kakayahan man lang na iligtas ang kanyang buhay. Pagkatapos umalis sa Mystic Realm, agad na naamoy ni Bobby Aguilar ang masangsang na amoy ng dugo. Dahil sa amoy ay bahagyang nagbago ang mukha ni Bobby. Kinapa niya ang ilong niya at saka tumingin sa paligid. Ang unang bagay na nakita ay isang tuyong spiritual spring sa harap niya. Matapos ayusin ang sira, hindi nagtagal ay natuyo ang bukal. Ngunit sa sandaling ito, ang bukal ay napuno ng mga mantsa ng dugo. May masamang premonition kaagad si Bobby. Napakalakas ng amoy ng dugo. At kahit dark energy, nagbago ang mukha ni Bobby. Mabilis siyang naglakad pasulong. Sa plaza ng Green Lotus Villa, namutla agad ang mukha ni Bobby. Nang makita ang mga bangkay at natuyong dugo kung saan-saan, bahagyang nanginig si Bobby. Sino ang gumawa nito? Naikuyom ni Bobby ang kanyang mga kamao, puno ng kalungkutan ang kanyang puso. Kasalanan ko. Bahagyang nanginig ang katawan ni Bobby. Naisip niya na baka masaktan ang mga taong ito dahil sa kanya, ngunit umaasa pa rin siya na aalis sila sa Green Moon Villa. Ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpakita na ang lahat sa Green Moon Villa ay patay na. Huminga ng malalim si Bobby, pinipigilan ang kanyang galit, bamulong siya, magtiwala ka, ipaghihiganti ko kayong lahat. Pangako. Biglang may naisip si Bobby. Nagbago ang kanyang mukha at sinabi niya sa mahinang boses, "Nako, ang Divine Alchemist Pavilion." Kung mapahamak din ang Divine Alchemist Pavilion dahil dito, hindi ito kakayanin ni Bobby. Nang hindi na nag-iisip pa, mabilis siyang tumakbo patungo sa Divine Alchemist Pavilion. 3 buwan na ang lumipas mula nang mawala si Bobby Aguilar, at maraming Marshall Saints ang huminahon sa kanilang paghahanap. Tinakpan ni Bobby ang kanyang aura at ligtas na nakarating sa Divine Alchemist Pavilion. Nang makarating sa Divine Alchemist Pavilion at makitang mapayapa ang lahat, nakahinga ng maluwag si Bobby. Mabilis siyang nagmarcha papunta sa Divine Alchemist Pavilion, diretso sa Pavilion Master Building.
Sino nandyan? Ang biglaang panghihimasok ni Bobby ay nahuli ang Pavilion Master sa maximum alert. Sumabog ang kanyang aura at sa isang kisap mata ay sumulpot na siya sa harapan ni Bobby. Ako na, sabi ni Bobby sa mahinang boses. Sa pagtingin kay Bobby, ang Pavilion Master ay natigilan sa una, pagkatapos ay mabilis siyang hinayla sa isang secret chamber. Pagdating sa loob ng secret chamber, mabilis itong isinara ng Pavilion Master. Ang secret chamber, na gawa sa mga espesyal na materyales, ay kadalasang hindi naglalabas ng anumang aura, na nagpapahinga ng bahagya sa Pavilion Master. Bakit ka dumating? Hindi mo ba alam na hinahanap ka nilang lahat? Ang Pavilion Master ay sumisigaw bilang paninisi. Hindi sinagot ni Bobby ang tanong na ito, ngunit nagtanong, pagkaalis ko, hindi ka nila hinanap, di ba? Natahimik sandali ang Pavilion Master, pagkatapos ay umiling at sinabing, hindi. Mabuti naman, nakahinga ng maluwag si Bobby. Pagkatapos ay isinalaysay ni Bobby ang kanyang mga karanasan sa Mystic Realm sa Pavilion Master. Pagkatapos makinig, ang Pavilion Master ay nagulat na nagkomento, sinasabi mo. Isang taong pinaghihinalaang nasa Mighty Realm ang kinuha si Emily Taylor. Tumango si Bobby, bumulong siya, hindi ko alam kung sino sila, Lord Pavilion Master, may balita ba sa labas? Ang Pavilion Master ay umiling, hindi, ngunit kahit na may kumuha kay Emily, hindi nila ito isapubliko. Ito ay sapat na patas, kahit na anong organisasyon o puwersa ang nakakuha kay Emily, malamang na ilihim nila ito. Gayunpaman, sa kasalukuyan, hindi dapat magkaroon ng anumang puwersa na nagtataglay ng mga cultivator ng Mighty Realm. Sa sandaling Pavilion Master ang kanyang tono. Kung sino man ang nagtataglay ng Mighty Realm, hindi maikakailang mas mataas sila sa anumang puwersa sa kasalukuyang panahon, kahit na ang Capital City Martial Arts Association ay hindi makakalaban. Tumango si Bobby at bumantong hininga, sana nga. Pagkatapos, nagbigay ang Pavilion Master ng maikling pangkalahatang ideya ng kasalukuyang sitwasyon kay Bobby Aguilar. Sa pamamagitan ng salaysay ng Pavilion Master, nalaman ni Bobby na hindi ang kasalukuyang henyo ang tumuntong sa Martial Saint Realm, kundi isang matandang, semi-step na Martial Saint. Ang semi-step Martial Saint, na pinangalan ng Calvert Rose, ay masasabing nakamit ang kadakilaan sa huling bahagi ng buhay. Kapantay niya sina Jackson Harris, Ignacio Burke, ang Pavilion Master, at iba pa sa kanyang henerasyon. Gayunpaman, noon, siya ay pinigilan ni Ignacio Burke at ng iba pa at lubhang nalagutan ng hininga. Halos lahat ay nakalimutan na ang matandang semi-step na Martial Saint na ito, ngunit walang nag-akala na siya ang unang tatakbo sa Martial Saint Realm. Kabanata 902, Kabanata 902, Galit ni Bobby Aguilar. Nakinig si Bobby Aguilar sa recount ng Pavilion Master, bahagyang tumango. Minsan sinabi ni Calvert Rose na ang pagpasok sa Martial Saint Realm ay hindi isang bagay na magdamag, ngunit nangangailangan ng pangmatagalang akumulasyon, kaya mahirap para sa mga kabataan na tumuntong sa Martial Saint Realm sa maikling panahon, patuloy ng Pavilion Master. Ang nakaraang hula tungkol sa iyo ay maaaring magpahiwatig na sa mga nakababatang henerasyon, ikaw ang mauuna. Bumantong hininga si Bobby, sana nga. Bago ako tumuntong sa Martial Saint Realm, kailangan kong itago ang ulo ko. Bilang tugon, walang komento ang Pavilion Master. Ipinagpatuloy niya, sa panahon ng iyong pagkawala, mayroon ding mga makabuluhang pagbabago sa mundo ng martial arts. Ang mga lumabas mula sa Mystic Realm at ang mga kontemporaryong martial artist ay may matinding puot sa isa't isa. Not to exaggerate, they are like two factions. Sa ilalim ng instigasyon ni Calvert, maraming tao ang lumaki na labis na hinahamak ang mga mula sa Mystic Realm. Siyempre, gagawin din ni Calvert ang kanyang makakaya para protektahan ang mga tao mula sa panahong ito. Bahagyang tumango si Bobby, na pabuntong hininga na sinabi, hindi naman maiiwasan iyon, parang mga taong mula sa magkaibang klase ng lipunan, maliit ang posibilidad na maging magkaibigan. Seryosong sinabi ng Pavilion Master, kung talagang hindi ito gagana, maaari mong hanapin si Calvert. Malamang natutulong siya. Umiling si Bobby, hindi na kailangan,
ayokong makisali sa iba. Pagkasabi nito, biglang naalala ni Bobby ang Green Moon Villa. Malalim siyang nagsalita, Lord Pavilion Master, sino ang gumawa ng mga bagay sa Green Moon Villa? Natahimik sandali ang Pavilion Master, pagkatapos ay umiling, hindi mo na kailangang tanungin ako tungkol dito. Tingnan mo ang Martial Arts Forum at malalaman mo ang lahat. Pagkarinig nito ay agad nilabas ni Bobby ang kanyang phone at binuksan ang Martial Arts Forum. Napakasigla ng Martial Arts Forum. Maraming tao ang nagmumura sa Capital City Martial Arts Association. Dahil sa paglitaw ng Mystic Realm, nagkaroon ng matinding puot ang dalawang panig. At dahil pinili ng Capital City Martial Arts Association na manindigan sa Mystic Realm, maraming kontemporaryong martial artist ang hindi nasiyahan sa association. Para kay Bobby, magandang balita ito. Matapos basahin ang ilang mga post, higit pa o hindi gaanong naunawaan ni Bobby ang kasalukuyang sitwasyon. Ang Capital City Martial Arts Association ay talagang nagre-recruit na naman, at nagtayo pa ng council, hindi napigilan ni Bobby na sumimangot. At ang chairman ng konseho ay nakakagulat na si Dudley Lynch. Nakakabalintuna, nanunuya si Bobby nang makitang nangyayari ang sitwasyon. Sa patuloy na pag-browse, mabilis na napadpad si Bobby sa isang video. Ang nilalaman ng video ay ang pagmasaker ni Tyler Wright sa mga alagad ng Green Moon Villa. Lahat ng uri ng brutal na pamamaraan ay nakakagulat. Pinagpawisan si Bobby sa panunood ng video. Tinitigan niya ang nilalaman sa screen ng masinsinan, itinikom ang kanyang mga ngipin at sinabing, Tyler Wright, dapat kitang patayin. Akalain ni Bobby na magiging ganito kalupit si Tyler Wright. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang telepono ng Pavilion Master. Napatingin siya sa phone, bahagyang nagsalubong ang mga kilay. Bobby, manahimik ka at kahit anong marinig mo, tumahimik ka, sabi ng Pavilion Master, nakatayo. Kumunot ang noo ni Bobby, ano ang nangyayari? May tao rito, binitawan ng Pavilion Master ang mga salitang iyon at mabilis na umalis sa secret chamber. Nakaupo sa secret chamber na walang lakas ng loob na magsalita, bahagyang pumikit si Bobby at tahimik na naghintay. Sa loob ng Pavilion Master Building, si Tyler Wright, kasama ang isang martial saint, ay nagyabang sa gusali. Dahil sa huling pagkakataon na nakita niya ang mukha ng Pavilion Master, hindi na makabitaw si Tyler. Kahit na pagkatapos ng babala ni Ignacio Burke, wala siyang pakialam. Para saan ka nandito? Tumingin ang Pavilion Master sa hamak na si Tyler Wright sa kanyang harapan at hindi maiwasang mapasimangot. Nakangiting sabi ni Tyler, na-miss kita, kaya pumunta ako para mag-check-in. Agad na naging malamig ang mukha ng Pavilion Master, mahigpit niyang sinabi, hindi ka welcome dito. Haha, kahit hindi ka welcome, ano? May makapal na ngiti sa mukha ni Tyler. Kahit na mas malamig ngayon, ang Pavilion Master ay naiwan na walang pagpipilian dahil sa martial saint na nakatayo sa tabi ni Tyler. Pavilion Master, sa panahong ito na walang martial saint, ang bawat hakbang na gagawin mo ay magiging mahirap. Ngumiti si Tyler ng mapait. Ang iyong Divine Alchemist Pavilion, sa magulong mundong ito, ay kailangan ding humingi ng proteksyon. Kung wala ang isang martial saint, ang Divine Alchemist Pavilion ay mawawala sa lalong madaling panahon. Pinipigilan ng kanyang galit, ang Pavilion Master ay nagtanong, ano ang gusto mong sabihin? Nananatili pa rin ang kanyang masayang ngiti, sinabi ni Tyler, bagaman medyo mas matanda ka na. Kaparing mukha ng isang batang babae at ang pag-iisip ng isang mature na babae, napakataas na grado. Kung handa kang magpalipas ng isang gabi sa akin, isang gabi lang, paprotektahan kita. Ano ang sasabihin mo? Tanong ni Tyler na may nakakalokong ngiti. Nakikinig sa dirty talk ni Tyler Wright, hindi napigilan ng Pavilion Master na mamula. Malamig niyang sinabi, mas mabuting umalis ka na. Mas lalo kang kaakit-akit kapag galit ka, inabot ni Tyler at walang kabuluhang hinaplos ang mukha ng Pavilion Master. Hinamplas ng Pavilion Master ang kamay ni Tyler, sumigaw, lumabas ka. Malamig na napabuntong hininga si Tyler, na nagsasabing, huwag mong isipin na dahil lang sa tinatakpan ka ni Ignacio Burke,
wala akong magagawa sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, ang pag-iwas kay Ignacio Burke, ay hindi isang mahirap na gawain. Naiinis ka sa akin, malamig na sabi ng Pavilion Master. Humagalpak ng tawa si Tyler, so what? Sa relasyon niyo ni Bobby, sooner or later, lahat ng tao ay tututukan ka. Kapag nangyari iyon, makikita ko kung ano ang magagawa ni Ignacio Burke. Sasabihin ko rin sa iyo ito, maya-maya, ihahatid na kita sa aking kama. Sa mga salitang ito, tumalikod si Tyler at umalis. Ang lahat ng ito ay narinig, malinaw, ni Bobby sa secret chamber. Namumula ang kanyang mga ngipin sa galit, namumugto ang mga mata, nakakuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao habang ang galit ay umaagos sa kanyang kalooban. Tyler Wright. Ibinulong ni Bobby ang pangalan sa pamamagitan ng pag-igting ng mga ngipin. Halos mawalan na siya ng kontrol dahil sa matinding galit na bumabalot sa kanyang buong katawan. Kabanata 903-903. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang galit, pinipigilan ang layunin ng pagpatay sa loob niya. Alam na alam ni Bobby Aguilar na kung lalabas siya ngayon, halos ihahatid na niya ang kanyang ulo sa kanila. Ngunit ang maraming masasamang gawa ni Tyler Wright ay nagtulak kay Bobby Aguilar sa bingit ng pagpaparaya. Pagkatapos lamang makalakad ng malayo si Tyler Wright ay itinulak ng Pavilion Master ang pinto at pumasok. Umupo siya sa tapat ni Bobby Aguilar at sinabing, okay na ang lahat ngayon. Si Bobby Aguilar ay nagdikit ang kanyang mga ngipin at nagtanong, patuloy ba itong si Tyler Wright na ito? Mapait na umiling ang Pavilion Master at sinabing, hindi eksakto. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar at nanumpa, hahanap ako ng paraan para patayin siya sa lalong madaling panahon. Sa puntong ito, makabubuting mag-ingat ka. Kahit si Calvert Rose ay nabanggit na mahirap para sa kabataang henerasyon na tumuntong sa Marshall Saint Realm sa maikling panahon, payo ng Pavilion Master, umiling-iling. May paraan ako. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar. Di nagtagal, lumingon si Bobby Aguilar sa Pavilion Master at nagtanong, by the way, alam mo ba kung nasaan si Senior Jackson Harris? Jackson Harris. Anong layunin mo siya kailangan? Curious na tanong ng Pavilion Master. Ipinaliwanag ni Bobby Aguilar, gusto kong makuha ang 9 secrets mula sa kanya. Sa ganoong paraan, magkakaroon ako ng kakayahan na protektahan ang aking sarili. 9 secrets. Hindi napigilan ng Pavilion Master ang tumawa. Napagtanto mo ba na sa henerasyong ito, siya lamang ang nakakaalam ng 9 na lihim? Kahit na ang kanyang mga alagad ay hindi natutunan ng mga ito. Nagulat si Bobby Aguilar. Alam niyang mahalaga ang 9 secrets ngunit hindi niya napagtanto na ito ay pambihira. Siyempre, nakipagpustahan ako sa kanya, at pumayag siyang ituro sa iyo ang 9 na lihim, pagsingit ng Pavilion Master. Kaagad pagkatapos noon, sumulat ang Pavilion Master ng isang address sa isang piraso ng papel at ibinigay ito kay Bobby Aguilar. Karaniwan siyang nandoon, ang sabi ng Pavilion Master. Gayunpaman, sa ngayon, malamang na nagsusumikap siyang maabot ang Marshall Saint Realm. Tinanggap ni Bobby Aguilar ang piraso ng papel, yumuko, at nagpahayag, salamat, Lord Pavilion Master. Kasunod nito, nagtakda si Bobby na hanapin si Jackson Harris. Munting kagandahan. Saan ka nagpunta? Sa sandaling iyon, biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Tyler Wright mula sa labas. Agad na nagbago ang mukha ng Pavilion Master. Mabilis niyang hinawakan si Bobby Aguilar at sinenyasan itong tumahimik. Kahit na si Bobby Aguilar ay nagtanim ng matinding pagkamuhi para kay Tyler Wright, alam na alam niya na talagang hindi niya mapapayagan si Tyler Wright na matuklasan ang kanyang presensya sa sandaling ito. Parehong nagtago sa secret chamber, halos hindi na makahinga. Munting kagandahan, saan ka tumakas? Patuloy na tumutunog ang nakakasukang boses ni Wright mula sa labas. Naikuyom ni Bobby Aguilar ang kanyang kamao, ang kanyang mga mata ay puno ng nagyayelong layuning pagpatay. Makalipas ang ilang minuto, tuluyang nawala ang boses ni Tyler Wright. Ang Pavilion Master, hawak pa rin si Bobby Aguilar, ay patuloy na naghintay sa secret chamber ng halos kalahating oras. Matapos kumpirmahin na umalis na nga si Tyler Wright, sa wakas ay binuksan ng Pavilion Master ang secret chamber.
Lord Pavilion Master, kung mabaygo ang lahat, pumunta sa Mystic Realm, mungkahi ni Bobby Aguilar na nakakunot ang noo. Umiling ang Pavilion Master, hindi ko pababayaan ang Divine Alchemist Pavilion. Plus, kung maabot ni Calvert Rose ang Martial Saint level, kaya ko rin. Ibinuko ni Bobby Aguilar ang kanyang bibig, huminto, pagkatapos ay tumango, sige, mag-ingat, Lord Pavilion Master. Pagkatapos magpaalam sa Pavilion Master, nagmamadaling umalis si Bobby Aguilar para hanapin si Jackson Harris. Samahan ng martial arts sa Capital City. Sa harap ni Mark Fraley, may mga taong tulad ni Star at Bruno Peterson. Hindi pa rin nahahanap. Mukhang hindi nasisiyahan si Mark Fraley. Umiling si Bruno Peterson, halos nasuri na namin ang lahat ng Mystic Realms at wala kaming nakitang bakas ni Bobby Aguilar. Sa ngayon ay hinuhulaan namin na malamang na nakatuklas si Bobby Aguilar ng isang bagong Mystic Realm at nagtatago dito. Hindi napigilan ni Mark Fraley na magalit, kung gayon bilasan mo na at hanapin mo siya. Para saan ba ang pinapakain ko sa iyo? Hindi maiwasang manlamig ang mukha ni Bruno Peterson habang sumagot, Mr. Fraley, kailangan kong ipaalala sa iyo na narito ako para tulungan ka, hindi para maging kampan mo. Kahit ang iyong ama ay gumagalang sa akin. Nagngangalit si Mark Fraley, huminga ng malalim, at humingi ng paumanhin, Master Peterson, nawalan ako ng lakas ng loob. Si Bruno Peterson ay same time na nagsabi, hahanapin ko ang bagong Mystic Realm sa lalong madaling panahon. Ang iyong tulong ay lubos na pinahahalagahan, Master Peterson, yumuko si Mark Fraley at sinabi. Maya-maya lang, nagring ang phone ni Mark Fraley. Kinuha niya ito upang tingnan, nalaman niyang notification iyon mula sa mga matataas na opisyal. Pagpupulong. Ang mas mataas na antas na miyembro ay maikli pa rin. Si Mark Fraley ay hindi nang ahas na maghintay at nagmamadaling tinungo ang silid ng pulong sa itaas na palapag. Hanggang doon, labis na nababalisa si Mark Fraley. Hindi niya natagpuan si Emily Taylor, at hindi maiiwasan ang parusa. Sa wakas ay nakarating na rin siya sa meeting room. Pagpasok pa lang niya sa pinto ay napansin niyang may 8 matataas na opisyal na ang nakatalaga doon. Si Mark Fraley ay medyo kinakabahan. Humakbang siya, yumuko, at sinabing, pagbati, matataas na opisyal. Nang hindi na hinintay na magtanong ang mga matataas na opisyal, nagmamadaling tiniyak ni Mark Fraley sa kanila, hindi ko pa siya nahahanap, ngunit siguraduhing tiyak na mahahanap ko si Emily Taylor sa loob ng deadline. Hindi na kailangan. Sa sandaling iyon, pinutol ng matataas na opisyal ang mga salita ni Fraley. Nag-alinlangan si Mark Fraley at mabilis na sinabi, mga senior na opisyal, ipinapangako kong hahanapin ko siya sa itinakdang oras. Ako, hindi mo na siya mahahanap. Napabuntong hininga ang isa sa mga matataas na opisyal. Ang bilis ng pambihirang tagumpay ni Emily Taylor ay mas mabilis kaysa sa aming naisip. Sa puntong ito, wala na siya sa kontrol ng ikaw at ako. Natigilan si Mark Fraley. Kumunot ang noo niya at nagtanong, anong ibig mong sabihin? Hindi siya sinagot ng matataas na opisyal, sa halip ay mahigpit nilang itinuro, burahin ang lahat ng talaan ng pagkuha ng dugo ni Emily Taylor. Tandaan, simula ngayon, walang magbabanggit kay Emily Taylor. Bagamat nalilito si Mark Fraley, hindi na siya naglakas loob na magtanong pa. Kung gayon, paano si Bobby Aguilar? Patuloy na tanong ni Mark Fraley. Ang boses ng mataas na opisyal ay naging mas malamig, mahigpit na nagtuturo. Ang dahilan kung bakit nawala sa amin si Emily Taylor ay dahil kay Bobby Aguilar. Kaya, sa anumang paraan, dapat siyang patayin. Kabanata 904, Kabanata 904, Star at Jackson Harris sa lungguhit 1. Mabilis na tumango si Mark Fraley at sinabing, sige, please be at ease, senior leaders. Hahanapin ko kaagad si Bobby Aguilar. Hindi na nagsalita pa ang mga nakatataas, at unti-unti silang nagtago sa dilim bago dahan-daang naglaho. Bagamat nanatili silang tahimik, ramdam pa rin ni Mark ang kanilang panghihinayang. Ang panghihinayang sa pagkawala ni Emily Taylor. Samantala, sa ibang lokasyon. Nagmamadali si Bobby Aguilar patungo sa address na ibinigay sa kanya ng Pavilion Master.
Habang nasa daan, pinigilan niya ang kanyang lakas at nagpatuloy ng may lubos na pag-iingat, sa takot na baka may makakita sa kanya. Si Jackson Harris ay matatagpuan sa isang liblib na lugar, naramdaman ang mga pagbabago sa mundo habang sinubukan niyang muling pumasok sa Marshall Saint Realm. Sa loob ng isang kagubatan, mayroong isang hindi kapansin-pansing farmhouse. Ang isang maliit na patio ay nabakuran dito, na may mga manok, itik, at gansa na pinalaki sa loob. Ang lugar ay mukhang walang pinagkaiba sa tahanan ng isang ordinaryong pamilya sa kanayunan. Doon, nakaupo si Jackson na naka-crossleg, na bahagyang nakapikit, naramdaman ang mahinang aura sa kapaligiran. Sa sandaling ito, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa gilid at sinabing, dahil nandito ka, lumabas ka na lang. Bago pa man mahulog ang kanyang mga salita, lumabas si Star mula sa mga anino. Nang makita ang hindi inaasahang hitsura ni Star, hindi gaanong nabigla ang mukha ni Jackson. Mahinahon niyang sinabi, "So, Lord Star iyon." Bahagyang bumukas ang mga mata ni Jackson. Dumiretso si Star sa gilid ni Jackson at umupo. "Panginoong bituin, ano ang biglaang nagdala sa iyo dito?" Casual na tanong ni Jackson. Mahinahong sumagot si Star, "Dapat alam mo kung bakit ako nandito." Huminga ng mahina si Jackson, halos pumikit ang kanyang mga mata, at sinabing, "Paano ko malalaman kung bakit mo ako hinahanap?" Saglit na natahimik si Star bago bumantong hininga, "Jackson, dapat mong tandaan na minsan akong nagpakita sa iyo ng kabaitan." "Oo, hindi ko makakalimutan ang kabaitan mo sa akin," walang pakialam na sagot ni Jackson. "Ngunit alam mo rin na hindi maaaring magkaroon ng pagkakasundo sa pagitan ko at ng Capital City Martial Arts Association." Nagdilim ang mukha ni Star, at malamig niyang sinabi, "Kung hindi dahil sa pagkilala ko sa iyong pambihirang talento, matagal ka ng patay." Walang pagtatalo, sumagot si Jackson, "Oo. Pero dahil din sa iyo kaya ako nabigo na makapasok sa Martial Saint Realm." Kung may ibang nakarinig nito, nabigla sila. Ang dalawa ay hindi mula sa parehong henerasyon, ngunit mayroon silang isang malalim na koneksyon. "Iyon ang utos ng asosasyon, at hindi ako maaaring sumuway," sagot ni Star. "Kaya ang lahat ng ugnayan sa pagitan natin ay naputol," bulong ni Jackson. Bumantong hininga si Star, "Henyo ka sa paningin ko, at ayaw kitang patayin, ako." Pinutol siya ni Jackson, "Lord Star, sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo." Mataimtim na sinabi ni Star, "Nandito ako sa utos ni Mark Fraley, para imbitahan kang sumali sa Capital City Martial Arts Association." Alam mo na ang Capital City Martial Arts Association ay nagre-recruit ng mga talento at nilayo na alagaan ang pinakamalakas na magsasaka sa panahong ito. Kung handa kang sumali, gamit ang iyong talento, hindi magtatagal para makapasok ka sa Martial Saint Realm. Ngumisi si Jackson, "Lord Star, sa tingin mo papayag ako?" Kumunot ang noo ni Star, "Jackson, hindi ka sinubukang patayin ng Capital City Martial Arts Association." Malamig na tumawa si Jackson, "Oo, pero pinilit din nila akong magtago dito, nang hindi umaalis sa loob ng maraming taon. Kung hindi dahil sa paglitaw ni Bobby Aguilar, baka hindi na ako muling magpakita sa publiko." Sa mahinang boses, nagtanong si Star, "Talaga bang ayaw mong sumali sa Capital City Martial Arts Association?" "Dapat alam mo na ang sagot sa iyong puso. Hindi mo na kailangang tanungin ako," sagot ni Jackson, na nakapikit. Sa sandaling iyon, biglang naging malamig ang ekspresyon ni Star. Bigla siyang tumayo at sinabing malamig, "Nagbago ang sitwasyon ngayon, at sa huli ay papasok ka sa Martial Saint Realm. Dahil ayaw mong sumali sa Capital City Martial Arts Association, isa kang potensyal na kaaway. Kaya, kailangan mong mamatay." Nanatiling kalmado at walang pakialam ang mukha ni Jackson. Bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata, sinabi niya, "Kung gayon, kumilos ka na. Wala akong kapangyarihang lumaban sa iyo." Ang Star ay nagmumula sa isang napakalaking espiritu ng mamamatay tao na lumusot sa buong kagubatan. Isang banayad na simoy ng hangin ang umiihip sa kakahuyan, at ang solemn na nakapaligiran ay naging sanhi ng pag-ugong at panginginig ng lupa.
Dahan-daang itinaas ni Star ang kanyang palad, at nagsimulang kumulo sa kanyang kamay ang mahinang kinang. Nakaharap sa Star, si Jackson Harris ay walang kakayahang lumaban. Jackson, ito na ang huling pagkakataon na pakakawalan kita. Maya-maya ay ibinaba ni Star ang kamay niya. Kung ayaw mong mamatay, itigil mo na ang pagsalungat sa Capital City Martial Arts Association, o papatayin kita. Iniwan ang mga salitang ito, tumalikod si Star at umalis. Pinagmasdan ni Jackson ang paatras na figure ni Star, may bakas ng pag-aalala sa mukha niya. Sa sandaling ito, nagmamadali pa rin si Bobby Aguilar sa lokasyong ito. Ang Divine Alchemist Pavilion ay malayo mula rito, at si Bobby Aguilar ay hindi nang ahas na gumamit ng anumang transportasyon ngayon, kaya maaari lamang siyang maglakad. Kahit na may kakayahan si Bobby, ang mahabang paglalakbay ay aabutin ng ilang araw. Makalipas ang humigit kumulang 3 araw, dumating si Bobby sa tabing ilog. Upang marating ang kanyang destinasyon, kailangan niyang tumawid sa ilog. Nakatayo sa tabing ilog, puno ng pag-aalala ang mukha niya. Mukhang kailangan kong sumakay ng bangka para tumawid, mahinang ungol ni Bobby. Mayroong ilang mga boatman at maraming turista sa lugar na ito. Inilabas ni Bobby ang kanyang divine sense, na tinakpan ang buong tabing ilog. Kumunot ang noo ni Bobby. Sa tabing ilog na ito, mayroon talagang ilang peak forms of military marquee. Kakaiba, hindi masyadong maganda ang mukha ni Bobby. Kahit na may mga martial saints ngayon, ang military marquee ay bihira pa rin sa pag-iral. Ngunit paano magkakaroon ng napakaraming mga cultivator ng military marquee realm ang gayong maliit na ilog? Natuklasan kaya ako? Medyo hindi kaaya-aya ang mukha ni Bobby. Desperado niyang sinubukang itago ang kanyang aura, at nakahanap ng medyo ligtas na lugar na mauupuan. Buti na lang at nakapaghanda na ng sombrero si Bobby noon pa kaya nilagay niya ito sa ulo niya at ibinaba ang labi. Hindi maganda. Sa sandaling ito, nakaramdam si Bobby ng napakalakas na aura. Ang aura na ito ay galing talaga sa isang martial saint. Lalong naging hindi kaaya-aya ang mukha ni Bobby. Ibinaba niya pa ang labi ng kanyang sombrero, at pinagmasdan niyang mabuti ang kanyang paligid. Hindi nagtagal, lumitaw ang figure ni Star sa tabing ilog. Siya nga, nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ni Bobby. Sa kakayahan ni Star, hindi siya mahihirapang hanapin si Bobby, kahit na tinago ni Bobby ang kanyang aura. Sa sandaling ito, naglakad si Star patungo sa tabing ilog, at ilang mga magsasaka ng military marquee ang nagtipon sa paligid niya. Lord Star, sunod-sunod na yumuko ang marquee ng militar. Malamig na nagsalita si Star, si Jackson ang may siyam na lihim at nakatakas. Nagkatinginan ng maraming military marquee at hindi maiwasang sumimangot, hindi mo rin siya mahuli. Mataimtim na nagsalita si Star, the 9 secrets are the supreme arts of Taoism. Sa panahong ito, tanging si Jackson lang ang nakakabisado nito. Ang kanilang malalim na kalikasan ay lampas sa imahinasyon. Pagkatapos, ikanaway ni Star ang kanyang kamay at sinabing, "Tara na." Maraming military marquee ang hindi gaanong sinabi. Sumunod sila sa likod ni Star, nagbabalak na umalis. Si Bobby na nagtatago sa dilim ay hindi napigil ang makahinga ng maluwag. Maghintay. Sa sandaling ito, biglang huminto si Star, na naglakad ng ilang hakbang. Napatigil ang lahat at nalilitong tumingin kay Star. Nakatitig siya sa isang tiyak na direksyon. Ang direksyon na iyon ay kung saan mismo nagtatago si Bobby. Kabanata 905, Kabanata 905, ang Mystic Realm ng Pamilya Taylor. Biglang nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang ulo at itinago ang kanyang hininga sa sukdulan. Sa sandaling ito, si Bobby Aguilar ay pinagpapawisan ng malamig na pawis sa kanyang ulo. Kung siya ay natuklasan ni Star, tiyak na mamamatay siya. Napatingin si Star sa direksyon ni Bobby Aguilar, walang sinabi ng mahabang panahon. Lord Star, ano ang problema? Mahinang tanong ng isang marquee sa tabi niya. Natahimik sandali si Star, saka umiling at sinabing, "Wala lang, tara na." Inakay niya ang iba papalayo rito, at hindi napigilan ni Bobby Aguilar na makahinga ng maluwag.
Gayunpaman, naglakas loob pa rin siyang hindi gumalaw ng walang ingat, sa takot na babalik si Star. Matapos ang buong kalahating oras na lumipas, siguraduhing wala na si Star, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam ni Bobby Aguilar. Kakaiba. Bulong ni Bobby Aguilar sa mahinang boses. Baka hindi niya ako napansin. Ang banal na pakiramdam ng isang martial saint ay labis na masigasig, at ang isang kalahating hakbang na martial saint ay walang mapagtataguan sa harap nito. May problema kaya sa divine sense ni Star? Kalimutan mo na yan, huwag mo nang isipin yun. Ikan-away ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay. Hanggat hindi siya natuklasan, ayos lang. Kaya, tumayo si Bobby Aguilar, sumakay sa bangka ng boatman, at nagtungo sa kabilang pampang. Makalipas ang mahigit isang oras. Sa wakas ay matagumpay na nakarating si Bobby Aguilar sa kabilang pampang. Pagkababa, tumingin si Bobby Aguilar sa malawak na kagubatan ilang kilometro ang layo. May magandang lugar na nakapalibot sa kagubatan, at kapag nalampasan mo iyon, ito ay magiging isang lugar na hindi nakatira. Hindi na nag-aksaya ng oras si Bobby Aguilar, ibinaba niya ang kanyang sombrero at mabilis na naglakad patungo sa kagubatan. Hindi nagtagal, dumating si Bobby Aguilar sa tinutuluyan ni Jackson Harris. Bahagyang iminulat ni Jackson Harris, na nagsasaka, ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa direksyon ni Bobby Aguilar, baka sa mga mata niya ang pagkalito. Bobby Aguilar. Pansamantalang tumawag si Jackson Harris. Mabilis na lumabas si Bobby Aguilar, yumuko, at sinabing, pumunta ako para makita si Senior Jackson Harris. Lalong nagulat si Jackson Harris. Tumayo siya mula sa lupa at sinabi, paano ka napunta rito? Sabi ni Bobby Aguilar na may matipid na ngiti, naparito ako upang matuto mula sa iyo. Parang may natapakan si Jackson Harris. Hinaplos niya ang kanyang balbas at ngumiti, gusto mong matutunan ang 9 secrets. Oo. Hindi ito itinago ni Bobby Aguilar. Isinalaysay niya ang mga pangyayari sa panahong ito kay Jackson Harris. Matapos makinig, bahagyang nagulat si Jackson Harris. Si Emily Taylor ay dinala. At ng isang pinaghihinalaang master ng Mighty Realm. Laking gulat ni Jackson Harris. Napabuntong hininga si Bobby Aguilar. Oo, wala akong lakas na lumaban sa harap niya, at hindi ko alam kung paano ako nahimatay. Tumahimik sandali si Jackson Harris. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo siya at sinabing, para sa bagay na ito, maaari mong subukang tanungin si Mike Taylor. Sa pagbanggit kay Mike Taylor, biglang may naisip si Bobby Aguilar. Talaga bang mula sa secret realm ng pamilya Taylor? Gulat na bulalas ni Bobby Aguilar. Dahan-daang bumantong hininga si Jackson Harris, kung ito ay talagang isang makapangyarihang magsasaka ng lupain, kung gayon natatakot ako na hindi ito ang lihim na kaharian. Anong ibig mong sabihin? Nagmamadaling tanong ni Bobby Aguilar. Ikan-away ni Jackson Harris ang kanyang kamay, hindi nag-aalok ng anumang paliwanag. Ngayon ko lang nakita si Star sa kabilang baybayin. Sa puntong ito, biglang may naalala si Bobby Aguilar. Bahagyang kumunat ang noo ni Jackson Harris at malamig na sinabi, Star. Nakasalubong mo si Star. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Sabi ni Bobby Aguilar na may mapait na ngiti. Ikinwento niya ang nangyari kay Jackson Harris. Pagkatapos makinig, natahimik si Jackson Harris saglit. Sa kakayahan ni Star, hindi problema ang pagtuklas sa akin, pero tinignan niya lang ako saglit at umalis na. Sabi ni Bobby Aguilar sa mahinang boses. Dahan-daang bumantong hininga si Jackson Harris at sinabing, noon. Minsan din niya akong iniligtas. Nagulat si Bobby Aguilar. Iniligtas ka rin niya. Ano? Ano ba talaga ang nangyayari? Nanlaki ang mata ni Bobby Aguilar. Hindi ipinaliwanag ni Jackson Harris, sa halip, sinabi niya, ang Star ay isang tao na pinahahalagahan ang talento. Marahil ay sinadya niyang palayain ka. Dahil dito, hindi na tinalakay ni Jackson Harris ang bagay na iyon. Halika, ituturo ko sa iyo ang 9 na lihim ngayon, sabi ni Jackson Harris. Hindi na nag-aksaya ng oras si Bobby Aguilar at agad na tumango. Ang 9 secrets ay ang pinakahuling sining ng Taoism. Hindi lamang sa kasalukuyang mundo, ngunit maging sa mundo ng paglilinang,
Ang mga ito ay itinuturing na nangungunang mga diskarte, sabi ni Jackson Harris. Ang pag-unawa sa pamamaraan na ito ay napakahirap. Hindi ito umaasa sa talento, ngunit sa kapalaran. Ang mga may kapalaran lamang ang makakaalam ng siyam na lihim. Same time na tumango si Bobby Aguilar at sinabing, Senior Jackson Harris, naiintindihan ko. Gagawin ko ang aking makakaya. Well, kahit na para sa mga may kapalaran, ito ay tumatagal ng mahabang panahon upang malaman ang 9 secrets, patuloy ni Jackson Harris. Noong una kong natutunan ang 9 secrets, inabot ako ng kalahating buwan. Paulit-ulit na tumango si Bobby Aguilar. Kahit gaano pa katagal, kailangan niyang matutunan ito. Kaya, tumigil sa pagsasalita si Jackson Harris, nakaupo na naka-cross-legged sa lupa. Isang tipak ng divine sense ang lumabas sa kanyang noo. Ang aking banal na pakiramdam ay papasok sa iyong kamalayan sa pamamagitan ng iyong noo at magtuturo sa iyo sa ganitong paraan. Huwag mong pigilan, o ito ay maaaring mahulog, paalala ni Jackson Harris. Oo, Senior Jackson Harris, mabilis na tumango si Bobby Aguilar. Dama po ang tipak ng banal na kahulugan sa noo ni Bobby Aguilar. Bahagyang ipinikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata, at hindi nagtagal, lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ni Jackson Harris. Ang isipan ni Bobby Aguilar ay napuno ng ginintoang liwanag, na bumubuo sa kanyang imahe, na nagsimulang tanggapin ang banal na kahulugang pagtuturo mula kay Jackson Harris. Conference Room ng Capital City Martial Arts Association. Hindi ko nakuha si Jackson Harris, sabi ni Lord Starr sa malalim na boses. Kumunot ang noo ni Mark Fraley. Uncle Starr, paano nakatakas sa iyo ang isang half-step martial sage, isang late-term martial saint realm cultivator? Naguguluhan si Mark Fraley. Yumuko si Starr at sinabing, nakabisado na ni Jackson Harris ang 9 secrets. Ang bilis niya ay higit sa akin. Nang marinig ang mga salitang ito, kumunot ang noo ni Mark Fraley, tila nag-aalinlangan. Hehe. Sa sandaling ito, may isang masamang boses mula sa gilid. Ang boses ay walang iba kundi si Dudley Lynch. Sa puntong ito, si Dudley ay naging mas nakakatakot. Nakabalot siya ng itim na damit, at naglalabas ng nabubulok na aura ang kanyang katawan. Minsan kong nakita ang imahe ni Lord Starr sa mga sinaunang libro. Malungkot na sabi ni Dudley. Ayon sa mga tala, maraming tagasunod ng Lord Starr noong mga taong iyon, karamihan sa kanila ay mga kabataang henyo. Sinasabi ng libro na ikaw ay isang tao na lubos na pinahahalagahan ang talento. Ito ang dahilan kung bakit iniligtas ka ng mga tagapangalaga. Hindi ko naman sinabi noon, di ba, Lord Starr? Malamig na tumingin si Starr kay Dudley Lynch at sinabing, ano ang gusto mong sabihin? Nagsalita si Dudley Lynch na may kakaibang tono, mukhang naligtas mo si Jackson Harris noon, na nagpapahintulot sa kanya, na dapat ay namatay sa ilalim ng iyong mga kamay, na maging pinakadakilang tao sa ilalim ng mga martial saints. Ano sa lupa ang sinusubukan mong sabihin? May halong iciness din ang boses ni Starr. Ngumisi si Dudley Lynch at sinabing, ang gusto kong sabihin, Lord Starr, dapat malinaw sa puso mo. Naningkit ang mga mata ni Starr, at bigla niyang inabot at sinampal si Dudley. Lumipad pahiga ang katawan ni Dudley at marahas na bumagsak sa dingding. Isang subo ng sariwang dugo ang tumalsik sa kanyang bibig na parang bukal. Sino ka ba para magsalita ng kalokohan sa harap ko, malamig na sabi ni Starr. Kung gusto pang mabuhay ng taong nasa loob mo, bantayan mo ang tono mo kapag nakikipag-usap sa akin. Nang marinig ito, bahagyang nanginig ang katawan ni Dudley Lynch. Umakyat siya mula sa lupa, yumuko kay Mark Fraley. Mr. Tenney, hayaan mo akong hawakan si Jackson Harris. Ano ang sasabihin mo? Malungkot na sabi ni Dudley. Tumaas ang kilay ni Mark Fraley at mapaglarong sinabi, ikaw. Isang half-step martial sage ang kukuha kay Jackson Harris. Bakit ako matatakot sa kanya sa parehong kaharian? Paos na sabi ni Dudley Lynch. Naging interesado kaagad si Mark Fraley. Sige, kung mahuli mo si Jackson Harris, gagantimpalaan kita ng napakaganda. Sabi ni Mark Fraley sa excited na tono. Hindi na kailangan.
Ipaubaya mo na lang sa akin si Jackson Harris. Sabi ni Dudley. Saglit na nag-isip si Mark Fraley at tumango, sige. Pero bibigyan lang kita ng 3 araw. Okay, 3 days is enough, malamig na sabi ni Dudley.